Etong sinasabi ng dalawang 'to, si Ortega at Ridon, 'no? Kayo ba naniniwala na bababa ang trust ratings ni BP Inday dito? So, tignan natin. Basahin natin ngayon yung bagong latest news ng Abante, no? Ayon kasi dito sa dalawang 'to, itong dalawa na 'to, si Ortega at si Ridon. Yan, nakikita nyo dyan sa screen ng ating video, no? Tiwala siya, no? Tiwala tong mga 'to kay BP Inday na babagsak ang trust rating o yung ratings nito ni BP Inday babagsak daw. Dahil daw sa pag-iwas daw ni BP Inday na sagot issue tungkol sa corruption, no? So ano kayang klaseng corruption to na binabanggit nitong dalawa na to? Bakit kumpiyansa sila na babagsak ang ratings nito ni BP Inday, no? So basahin natin. So ayon dito sa article ng TNT Abante, no? Ito, nagpahayag ng paniniwala ang dalawang mambabatas. So mambabatas to, guys, na lulubog ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa patuloy na pag-iwas nito na sagutin ang issue ng korupsyon laban sa kanya. So yung korupsyon parang tinutukoy dito ay yung mismong binabato dito kay BP Inday. Yung sa, ano ba yun? Yung funds ba yun? Sa DepEd ba yun? O yung, basta yung mga binabato sa kanya na korupsyon na ginagawa daw ni BP Inday. Ayon din dito, ayan o, nakalagay. Ayon kay House Deputy sa Union, Representative Paulo Ortega. Yan, si Ortega. Noong last taon, nakaraang taon, na naghihintay ng sagot sa publiko kung ano ang nangyari sa confidential funds. Ayan, yan yun, guys, yung confidential funds na binabato sa kanya. Yan din yung naging dahilan kung bakit ipa-impeach na si BP Inday. Ayon din dito, sabi dito ni ni Ortega. Tingin ko babagsak pa yung trust ratings na yan ni niya. Matagal nang nakabitin ang mga issue na yan na hindi niya maipaliwanag kasi wala namang siyang sagot dyan. Yan ang nagtanim. Ayan. Yan ang nakatanim na sa isipan ng taong bayan. Kaya ganyan kalawak ang distrust sa kanya, sabi ni Ortega. Mukhang hindi naman ganun yata, no? Kasi iniisip ni Ortega na ito talaga yung ikababagsak ni BP Inday, yung kanyang pag-iwas nga, no, sa sagot niya sa mga tanong. Yan, yung mga confidential funds na gustong malaman ng taong bayan daw. Ayon din dito, may tanong pa siya, sabi niya dito. How can Filipinos trust a vice president, let alone one eyeing the presidency in 2028? If she cannot explain corruption issue that have been holding for years, tanong pa nito. Bakit sinasabi nito na ayaw sagutin ni BP Inday ang samantalang may sinabi na dyan si BP Inday? Ayon din dito sa na nakalagay dito sa news na to, batay sa resulta ng first quarter survey ng Pulse Asia, nakapagtala si Duterte ng 54 na trust percent. Ayan, no? Trust at 26. Ano to? Ba't naging daggers to? 26, dapat yung percent na distrust rating. Ang undecided ay 20%. So, napakataas, 54% yung survey. Sa 20% na distrust rating ni Duterte, sinabi ng 51.5% na ang kawalan nila ng tiwala ay dahil sa pagkakasangkot nito sa korupsyon na sinundan ng pagbabanta nito sa administrasyon. Tapos 21.4% paulit-ulit na pag-PPI. Ayan, 5.4%. Ginawa, hinati-hati pa talaga, no? Ginawang percentage. Paniniwala na
pagkawalan nito ng kakayanan sa umaksyon. Ayan, at madalas na pagbiyahe abroad. Sinabi ni Ortega na ginawa ang survey bago pa hindi dumago si Duterte sa pagdinig ng House Committee on Justice sa kanyang impeachment noong March 25. Ayan, ayon pa din sa kanya, kaya ganun ang prediction ko. So prediction niya pala to, no? It takes into account the Vice President continue international refusal to explain her alleged involvement in corruption, bribery, the threats she made against the President, misuse of hundreds of million in taxpayer money. Among the other issue in her effort to frustrate accountability mechanism, sabi ni Ortega. Mahirap nang burahin sa national consciousness yan. Magpaliwanag na man siya kung magkaroon ng Senate trial, too late na. Ayan, i-added niya, sabi ni Ortega, no? Yan din siguro ang rason kung bakit kakaunti sa ating mga kababayan ang naniniwala sa kanya namumuno sa ating bayan, dagdag pa nito. So, tao nang magsasabi niyan, tao nang husga diyan sa kanya, no? Kung totoo ba yan binabato sa kanyang corruption na yan, no? Well, malalaman yan sa 2028 election. Ayon din kay Bicol, ito, nagsalita din dito si si Ridon, ito naman yung sinabi niya, no? Na chairperson ng House Committee on Public Accounts, ang 51.5 in distrust ay not accidental, hindi daw accidental. So, ibig sabihin, totoo. Talagang, yun yung sinasabi niya. It is a direct result of the continued evasion of serious allegations, especially on confidential funds, sabi ni Ridon. Sinabi din ni Ridon na inaasahan na isusumite ng mga ahensya ng gobyerno ang mga dokumento na isasabina ng Justice Committee. Ayan. The subpoena will be complied with the Duterte financial documents will see the light of day in the coming days. Dagdag ni Ridon, the longer the answer do not come, the stronger the distrust becomes. You can delay a hearing but you cannot delay the public verdict on your character. Kasama sa mga ipinasabpina na dokumento ang statement of asset and mismo ni Duterte. Yan. So, kayo na humusga guys, no? Kung liliit ba o babagsak ba talaga ang trust ratings nito ni BP Inday. Comment down below kayo sa video natin guys. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayong updated, no? Sa mga susunod pa nating mga video. Let's go!